Ready, sing. Nabuting si Jesus sa akon, iyas kaambahanon, di mahadlok apang malinong, akon upod kihapon. Jesus, 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 mahal nga ngalan, siya nagapadayon sang akon pagambahan. Ang akon pagbubuhi, ginhatag lang sa ko, tagi pusoon may hadi, kag si Jesus nag-ayo. Jesus, 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 mahal nga ngalan, siya nagapadayon sang akon pagambahan. Bugay niya ako na aguman, sa siga na saligan, ginatulog ko ang guyan niya, gani ako nga amba. Jesus, 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 mahal nga ngalan, siya nagapadayon sang akon gaambahan. Madalom nga tubig sang agyan, kag pagtilaw sa dalan, bisan maliwat ang dalanon, siya gatutoy sa akon. Jesus, 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 mahal nga ngalan, siya nagapadayon sang akon pagambahan. It is glorious to walk with Him, whose blood has drops on me. It is rapture for my soul, it is saved. It is joy divine to feel Him near wherever my path may be. Bless the Lord is my
Good evening, everyone. Antes ko karon mag-go down sa itong karon pagmalandong sa pulong sang Diyos, luyag namon magpasalamat sa inyo dito sa Abuanan, sa sinilang nagtiliwan ng mga binulan. Salamat, madamog nga salamat sang inyo kaalwan, kag pag-alay-ay sang ilikoton dito sa Abuanan, nga sa kundiin nga ang katilingban dito sa Abuanan ginauhaw kag ginagutom sang pulong kamatuoran kag hindi ina ma-materialize, hindi ina mapalabot dito kung wala ang ining iglesia nga nag-alay-ay sa sinang ilikoton. Sa sinilang nagtaliwan nga Abril nag-ampo kita sang almost 300 ka mga kabataan malabot naton. Ang aton dito nga centers, sang VBS centers naton o Children's Center, 3 na lang kabilog ang sa church mismo, kag ang 2 sa sipak nga barangay, amo ni ang barangay Dulaw. Ang purok sang Green Hills, amo ni ang sa Aurelio, kag ang purok Ramos nga sa kundi nga ginapanguluhan sa isa ka asyendero. Ang hilikoton naton dira almost 300, mga 280 something atong karon nga nalabot ng mga kabataan, kag tanan ini sila nagprofess nga magbaton kay Kristo. Kay gin-instructionan naton nga mga VBS teachers from day 1 to day 5 pabatonon gid sila kay Kristo. Ipabalik-balik gid sa ila ang pagpaathag sang pagkilala sa isa ka manluluwas nga may ikasarang sa paghimo milagro sa pagluwas ang ila kabuhi. Kag sa sinilang nga nagtaliwan man nga camping naton, ang aton karon nga mga some of VBS students naton nagululupod sa camping as part of discipleship naton sa ila. Gindala naton sila sa camping. 20 ang nag-upod sa sining nga camping sa Marketplace Bago City. To God be the glory for that. Kagina, gin-instruction naman sila kagina nga magbalik-balik kada Domingo. Kag to God be the glory kay kagina sang aga nagpanimbahon ini nga mga juniors naton kag young people sang VBS product, kag pagkahapon nag-AFC pagid sila. So dalayawon ng Ginoo ang kabay pagid nga the Lord will added souls, no, sa aton karon nga katilingban dito sa Abuanan. Madamo nga salamat sang inyo kaalwan, pangamuyo, pagalayay sa aton ditong hilikoton sa Abuanan. Aton karon pamalandungan taken from the scripture of 2 Peter chapter 3 verse 17 down to verse 18. Ginapangabay ko ang tanan please sa pagbukas ang inyo karon nga mga Biblia aton ini nga pagabasahon. 2 Peter chapter 3 verse 17 down to verse 18. Kung ara na aton nga pagabasahon, dululungan aton ni pagabasahon. I am reading from the King James Version. 2 Peter chapter 3 verse 17 down to verse 18. Begin. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Great God and loving Father, thank you sang imo pulong, gamhanan, matalompa sa isa kaduwa ka sulab nga espada nga nagatuslok sa matig-an namon nga tagipusoon. Buligi kami Ginoo nga mapaandaman, maalayayan, kag mapakaon, masugata ang kinanglanong sang amon kalag paagi sa imong pulong. Labi nagi karon no Dios nga gabi sa pagpamalandong namon. Sang buhi nga pulong kamaturan ang amon buhing paglaom nga ginakapyutan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 4 biggest reasons why Christians fail to grow. Isa ini kapag paandam, pagbantay pangaman,
sa mga posible nga himuon sang yawa nga kita mahulog kag hindi na mapuslan sang Ginoo. Kung kita nga mga Kristiyanon bala maukod sa paglabot sang kalag para sa kay Kristo Jesus, kag maukod kita sa pag-alagad sa Ginoo, ang yawa nagahingabot man para maupangan niya ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Kag ang una gid nga ginaatake sang yawa amo ini ang mga ginagamit sang Dios sa mga kada iglesia. Hindi man bago sa inyo mga panulukan kag inyo karon nga mga istorya nga may mga alagad sang Dios nga ginataktak ang ining aton kaaway sa pagtuo. Kag aton ini nga ginabantay pangaman nga basi, no? Iguo naman kita balasang aton karon kaaway sa pagtuo. Ang aton karon nga katilingban ginapaandaman kag ginaampuan naludluwar na sa Ginoo nga sa kundiin mangin maukod kita sa pagpalapit sa aton karon nga Ginoo kay bangod ang aton karon nga safest place is in the center will of God o in the pathway of God nga gintudlo sa aton nga iyara kita kag dira kita magapanlakaton sa gintudlo sang Dios sa aton. Isa ka safest place sa aton nga bahin nga sa kundiin ang pagpalapit kag pagkapyot sa Ginoo. Amo ini ang aton nga solid ground nga ginakapyutan. Nagpaandam si Pedro nga siling niya, seeing you know these things before, beware lest you also being led away with the error of the wicked. Tama gid katamis ang mga dila sang pagtiplang sang aton karon kaaway sa aton. Nga sa kundiin si Adan kag si Eva natiplang man sa katamison sang saad sang yawa. Kag ang promesa sang temporary pleasure sa sining kalibutan nangin ini isa ka kusog nga pagpanawagan sa atong mga Kristiyanon para lang kita mahulog sa sining trap nga ginahimo sa aton kaaway. Apat ka bagay nga sa kundiin aton ini pag-aandaman, apat ka bagay nga aton ini nga pagatandaan, apat ka bagay nga sa kundiin aton ini pagapangamanan. Una-una, failure to maintain personal relationship in God or in Christ. Nagaluya ang aton karon nga conviction bilang Kristiyanon kung ang aton gani relasyon kang tanan sa Ginoo waay na ini napakaon paagi sa pulong sang Dios. Daw nahimo na lang nga kada Domingo na lang kita gakaon. Pero ang aton Monday to Saturday ni magbukas gani sang pulong sang Dios ginaagup upan na. Imo pabalagi na limpyuhan ang imo Biblia sa tion sang pagpanimbahon kay waay mo ini nabukad sa adlaw sang Lunes. Pero ang rason naman sa mga pilosopo, pastor, waay ko na ginabuksan ang Biblia kay may ara naman ko Bible sa cellphone. May Bible naman ang kuya sa tablet. Good for you. Kung imo ina ginabasa, ang importante, the essence of God's holy word, iyara sa imo tagipusoon as we maintain the good relationship that we have in Christ. Maintaining the right heart before God. Amo ini aton karon taming. Amo ini ang nagapalig-on sa aton conviction, principle, kag stand sa aton pag-alagad sa Ginoo. No wonder nasilin ni Apostol Pedro nga ginpandaman niya ang iglesia sa iya nga sinakpan sa kundiin, beloved, seeing ye know these things before. Nakahibalo na kamo. Kung sa aton pa, sa tion pa sang mga apostoles, may ara na nga nagakadula, nagakahulog, kag nagakauntat, nga mga alagad sang Diyos, kag mga Kristohanon, falling away, or being led away with the error of the wicked. Oh.
daw na impluwensyahan sang kalautan. Or ang iban, bangod sa kasisitan, nagululuntat sa pag-alagad, nagsunggod kag nagtalikod. Ay tama na kabudlay sa ila dalanon nga ginalaktan. But the secret sang aton karon nga kusog pagpalig-on nga kita makapadayon kag mangin maukod sa pag-alagad is maintaining the right relationship in God. Paano na ito na ma-maintain? Prayer meeting, personal devotion, personal prayer, meditation, and even the church services, the church fellowship, isa ini ka avenue on our part nga sa kundiin maka-enjoy kita sang fellowship with one another, maka-enjoy kita sang feasting on God's holy word, kag maka-enjoy kita in singing hymns. Mention ko ang hymns kay may ara mga kasimbahanan nga nag-observe na subong sang praise and worship. May mga kasimbahanan na nga nag-observe na subong hindi na hymns kundi choruses. Kay bangod ang choruses tama kuno ka jolly. So ang ila worship service dapat jolly man. Kung gusto mo jolly, tani nagkadto ka sa Jollibee. Diba? Worship service is a sacred worship before God. Kag nami ya ang hymns kay bangod biblical kag may ara ini nga spiritual and biblical stand and foundation nga ang atong tuhaw ining mga hymns na ini. Even in the book of Psalms, gin-mention ang singing hymns. Diba? So amo ini aton karon nga mga avenue in which we are maintaining the personal relationship in God. Galing kong kisa bala kay Domingo lang bala kita kakadto kay bangod amo ini ang convenient time naton. Pero sa adlaw sang Miyerkules prayer meeting daw kasako gid pastor kay bilog nga adlaw ta trabaho kami daw kapoy gid sa Domingo na lang ko kay hindi ko kapoy. It's a matter of priority. Siling sang isa ka tawo, hindi ko no mangin rason ang business. Hindi ko no dapat rason ang busy. Dapat ya priority. Ginapangamanan, ginapaandaman, ginabantayan mo ang imo oras ang sa kundiin, may ginatigana kang ation para sa Ginoo. Pero ang pamangkot ko sini nga gabi, paano ka mag-maintain sang imo relasyon sa Ginoo? Kay basi bala ikaw o may iban diri sa aton nga nagsimba ka diri pero wala ka pagid kabalo kung may relasyon ka gid man kay Kristo o wala. Do you really have a relationship in Christ? This evening, kung wala ka pagid ka panigurado, kung may relasyon ka gid bala ayhan nga gina-maintain kay Kristo, batuna na si Kristo. Ngayon mo Diyos manuluwas. Mamangkot ka, pastor, paano ko batunon si Kristo? Is that biblical ang pagbaton kay Kristo? Yes. John chapter 1 verse 12. Ano ang hambal dira? But as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God. But as many as receive Him. Sino na balang Him ang ginahambal sa book of John? Amo ni ang the Word became flesh and dwelt among us, and His name is Jesus, Christ our Lord and Savior. Receive Him as your Lord and Savior. Pangayoan ay patawad kay Kristo, Lord, forgive me sang akon mga sala. Kag sini nga tion ginabaton ko na ikaw as my Lord and Savior. Lord, sulod ka sa akong tagipusoon, kag ginaimbitar ko na ikaw as my Lord, King and God sang akon kabuhi. Luwas ako Ginoo. Kag buligi ako sa akon karon nga relasyon kang tanan sa imo nga sa kundiin ako mangin maukod kag mapinadayunon sa pagsunod sa imo dalanon. Maintaining the right relationship in Christ. Siling dira sa Psalms 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart
that I might not sin against thee. Maintaining, kung sa aton pa, ang pulong sang Dios amo ini ang aton dalanon nga sa kundi nagapamati kita sa Ginoo nga mensahe para sa aton. Before you open the Word of God or the Bible, magambal ka, Ginoo, speak to me through your Word. Speak to me. And you open that Word, the Holy Word of God, and read it. Read it prayerfully. Read it meditatively. Read it carefully. Amoy na ang pagbasa sa pulong sang Diyos, hindi bala nga pagbasa mo nga daw walay pasapayan. Oh? Daw pasapayan lang bala sa aton kong pagbasa nga daw bangod nga we are over familiar with the scripture, it breeds contempt for us. Kabalo na ko na. Si David, kilala ko na. Pero kung imo bala ini basahon meditatively, prayerfully and carefully, makita mo gid bala ang mensahe sang Dios nga luwag niya ipalabot sa imo. You encounter this verse several times. Pero sa sinilang at iyon nga pagbasa mo, the Lord open your heart and your mind. Nga nakita mo nga, may gin-impress ang Ginoo sa imo something nga mapalig-on ang imong conviction. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful to just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yes, hindi perpekto ang aton kabuhi bilang Kristohanon. God is not yet finished with us. From time to time, sa aton karong madalanon, sa pagpangabuhi, nagakasala kita sa pulong, sa pangunauna, sa panulok, sa giho, sa aton karon nga actions. Pero nag-offer ang pulong sang Diyos that if we come unto Him and confess all our sins, He is just and faithful to forgive all our unrighteousness. Ang pagpatawad sang Ginoo, duwa ka bahin, posisyon and practical. Positional, kasi kung diin nga, at the cross of Calvary, we are forgiven by Christ ang aton sala. The past, the present, and the future. The Lord Jesus Christ forgive us positionally. Ang aton karong posisyon, we are forgiven. We are justified. We are declared righteous by God. But practically, every day, nagakasala kita sa aton karon nga pagpangabuhi. We call that practical sins. Amo na nga ginhambal diri nga from all our unrighteousness. It speaks of our practical or daily nga nahimo naton nga sala sa Ginoo. Nga sa kunden everyday man aton ini tuad sa Ginoo. At the closing of the day, you are laying down before God, Lord, sa sini nga aga na nakasala gid ako sa imo, Ginoo, patawara ako. Buligya ko, Ginoo, nga hindi ko na ni masulit pa buwas. And God is faithful and just to forgive that sins. Diba? Lamentation chapter 3, every morning, His mercy is new. Every morning. Kung may 1 million nga forgiveness ang Diyos, sa sining nga adlaw, pag naubos mo ang 999,000 sina, may isa ka na lang nabilin. Tomorrow morning, may bago ka naman nga 1 million forgiveness nga maabot sa imo. Every morning, every day, are new. Amo na ang kasangkaron kakadalumon sang pagpatawad sang Dios sang aton karon nga kalautan kasalanan nga nahimo sa iya. That's why kung ginakapoy ka na sa pagpangayo patawad sang imo sala, hindi ka kapoy, hindi ka gid makapoy. Kay way gani kakapoy ang Ginoo sa pagpatawad sa imo kag sa akon. Ikadua, amo pagid ni ang biggest reasons why Christians fail to grow because they fail to maintain clear conscience before God. 1 Timothy chapter 1 verse 19, siling niya da, holding faith and a good conscience which some, having put away concerning faith, have made shipwreck. Holding faith or be consistent sa imo karon nga pagtuo
and a good conscience, with some, kung sa aton pa sa tion ni Apostol Pablo, ginsulatan niya si Timoteos, some, kung sa aton pa, may mga ara na sa pamilya ni Kristo. May ara na nga mga Kristohanon nga nag-ululuntat, nagtalikod, nahulog. Some having put away concerning faith. So, hindi gali bag-o ini sa aton, sa panahon naton subong nga bagong henerasyon, kaysa tion ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, may mga Kristohanon na nga nagakataktak. May mga Kristohanon na nga nagtalalikod sa pag-alagdan sa Ginoo. Amo na nga ang pulong sang Dios ginbilin ini sang Dios sa aton sa pagpaandam, pagpangaman, kag pagbantay kay basi kita naman ang mahulog. Failure to maintain clear conscience before God. Ginabaid lamang ang aton konsensya, conviction, kag aton karong tindog kung kita malapit sa Ginoo. Nagiging sensitive kita sa sala, nagiging sensitive kita sa presensya sang Ginoo. Kaya nga man, kay lapit ikaw sa Diyos. Kung ano ang ginapanomdom sang Diyos, ginapanomdom mo. Kung ano nakita sang Diyos, nakita mo man. Kung ano ang balatsagon sang Diyos, balatsagon mo man. Amo na nga magpangamuyo ka, hapos lang sa paghatag sa imo, kay nga aman, kay ang balatsagon sang Diyos, balatsagon mo man. Siling sa book of Jeremiah, God's heart, my heart. And I will give you my heart. Amo na ang balatsagon sang Diyos, nga luyag niya ang imo tagipusoon na niya. Pero kung kisa atong tagipusoon bala, ara sa rebellion. Kaya nga aman, kay may luye kita, may gusto kita, nga gusto ta himuon sundon, apang. Wala ini pakig-angot sa dalanon sang Diyos. Kag sa gintudlo sang Diyos para sa aton. Number 3, failure to understand our place in God's purpose. Nga sa kundiin nga, Romans chapter 12, verse 6 down to verse 8, siling niya dira, having then gifts differing according to the grace that is given to us, arada, okay. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait in our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth, nor exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Apat ni prophesy, ministering, teaching, exhortation, giveth, showeth mercy. Anom kabagay nga sa kundiin, amo ini atong dapat nga maobserbar sa sining iglesia kag sa atong pag-alagad sa Ginoo. Prophesy, butsilingon, sharing, declaring God's Word. Kag tanan kita nga nagbaton kay Kristo Jesus, gintagaan sang responsibilidad, tama kabugat nga responsibilidad, nga naangkon mo nga kaluwasan, ipalabot mo man sa mga katilingban, katawhan, o pamilya himata mo, nga wala pa gid nakaangkon sang Kristo sila kabuhi. This is life-saving information. Verse 7, ministering or teaching. Pagpakigbahin sa likoton sang iglesia. Kag madamo nga salamat. Kaya ang ining iglesia na ini, nagapadala ini sa mga teachers, sa mga outreaches, just to share and teach good news. Labi na kasi sa mga kabataan. Dito bala sa isa ka sityo dito sa Abuanan, kita ko gito ato mga young people nga bis kang ginakupo-kupuan na sa mga bata nga way paligo. Kakupo-kupo man sila. Siling ko, ahay, salamat. Kag ginabaton man nila ang mga kabataan. Bis kan pa nga unpleasant ang body odor, pero welcome gyapon ni mga kabataan. Kag ginpabutya, ginpalabot ang gugma. No? Kami pagitane nga wala balas ang young people nga, ay nano niya pastor ang sipon, dito ka. Wala kabay pang wala gid sang amuna. No? Kaya nga aman, we are sharing the word of God sa ila
But silingon, ipakita taman sila, nga welcome man sila sa aton. Amen? Or exhorteth on exhortation, and giveth, let him do it with simplicity. Madamo nga salamat sa inyo pagpakigbahin sa likoton. May naghatag sang crayons, may naghatag financial assistance para lang masponsoran ang hilikoton sa nagkakalain-laing nga outreaches. We have more than 5 outreaches. Kag salamat sa inyo kaalwan nga napalabot ang inyo karon nga monetary assistance sa sining mga simbahan na ini nga unable nga makagiho bangod wala sang may ipalabot nga kinanglanon nga financial. Sa sini nga camping na ini 100 kada isa ang registration. Kag ni 5 wala gid kabayad ang abwanan bangod sang inyo nga kaalwan nga ginsponsoran ninyo ang 20 kabilog ka mga kabataan na ini. Madamo nga salamat sa inyo kaalwan. Kaya pagid ang Ginoo maga-recompense ang inyo kaayo kaalwan sobra kaglabaw sang inyo ginpakita sa amon dito sa abwanan. That's the purpose that we have sa sining nga simbahan. Giveth with simplicity, he that ruleth with diligence. Amo ni ang mga leaders nga butang sang Ginoo sa simbahan. Kanami ang leadership sa mga young people sa aton camp. Kay waay gid may nagpasaway sa sining nga camping. Truly, the Lord is faithful and good and merciful. Wala gid sa may nagpasaway sa sining camping. Daw ka-smooth lang gid sang flow. Wala sang may mga kontrobersyal nga natabo. Tanan nagaayon gid sa pangamuyo kag tinutuyo sang Dios sa sining nga camping ag even sa sining nga VBS naton. And he that showeth with mercy and cheerfulness. Isa ka suggestion kag advice, kung diin ka strong sa ministry, kung diin ka panumduman mo do magamit ka. Dira ka magpagamit kung nami mo tingog, intra ka sa choir. Kung nami ka mag-present sang pulong, mag-teaching, magpresentar ka sa aton karon nga Saturday school. Kaya ginakulang kita sa mga volunteers, teachers, sa sining nga mga outreaches naton, kag mga centers diri sa Bacolod. Daw wala na nato na maintain ang aton karon nga mga Saturday school. Aton mga kabataan ginauhaw sa pulong. Kadto ka kay Ma'am Evelyn kag kay Pastor Doromal para mag-volunteer sa pagtudlo kamaturan sa sining mga kabataan. Lastly, the biggest reason why Christians do fail to grow because they fail to accept God's training process. 2 Peter chapter 1 verse 5, sila niya, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and temperance patience, and patience godliness. Verse 7, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Verse 8, take note, 2 Peter chapter 1 verse 8, for if these things be in you, and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. If we observe, kung aton lamang ini ginbantayan pangaman, siling ni Pedro, you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of Jesus Christ our Lord. Kung aton lamang ini bantayan pangaman, kag kita nagpalapit sa Ginoo kag nag-maintain sa aton relasyon, hindi gid kita ya manginwalay pulos, may ara gid kita yang espasyo, may ara gid kita yang lugar pa sa pagpangalagad sa Ginoo. May ara gid kita yang tion nga sa kundiin gamiton kita sang Dios unto His honor. An empty vessel for Christ's honor. Paano mag-multiply ang ining iglesia kung kita gani nagapadayan-dayan sa likoton sang Dios? Paano ini magsangkad kung ang aton gani nga mga kamot daw buksidor sa paghatag?
No? Pirmi lang kita nakakuom. We are investing for eternity. Amo na nga nagahatag kita in full support sa hilikoton sa sining iglesia. Madamo nga salamat kaya ang aton karon project sa aton karon nga CR, which is our anniversary project. Paghambal nga amo na yung deadline na labot ang goal. Nagsobra pa gani siguro. Pero amo na aton na materialize na ang project. And hopefully, next project naman ang mga duta sa mga outreaches. Madamo pa kita nga mga outreaches nga wala pa gid sang kaugalingon nga duta. Labi na gid ang Granada kag ang Abuanan, of course, ang Boulevard. Sakop na dira. Ang aton karong priority is ma-establisar ang hilikoton sang Dios sa sining mga outreaches naton. Nga mag-abot ang Ginoo nga sa kundiin nga ang aton hilikoton dira magapadayon kag magmaukod tubtob sa mga sunod generasyon nga biskan wala na kita pero ang aton karong investment dira nagpadayon. Amen. Kabay pagid ang aton karon nga pagpangalagad sa Ginoo, aton ini nga tagaan sang extra effort kung sa aton pa walk an extra mile. Kung diri na gid aton limitasyon, pangamuyuan ta nga makasubra pa kita da. We shall break our record nga kung diri na lang kita kutob, breaking the records, malabutan, masubrahan ta pagid ina. By faith and by grace sa aton karon nga Ginoo. Pero kanami man bala makigbahin sa sining hilikoton sang Dios. Pero ang pamangkot sina, are you willing to participate, to cooperate sa sining mga hilikoton? Are you willing? No? Help each one of us to grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. We cannot do this alone. Amo na nga kinahanglan tagidya ang bugay sang Dios. Kinalanta ang tagsa-tagsa sa pagpakigbahin sa sining hilikoton. Kasi siniga ni nga mayo na ini, magalakat ang aton karon team dito sa Bicol to reach Bicolandia for Christ. No? We are reaching these people nga sa kundiin nga ginauhaw, ginakulang sa pulong kamatuoran. Kag ikaw, kag ako, ang sabat sa sinang paghangkat. Are you willing to go even an extra mile? Kung hindi ka maglakat, ipadala ang imo suporta sa sining nga bahin. Sa sinila nga mga nagligad nga mga sinima namin nagalabot guro sa inyo nga nagasulisit sa inyo, madamo nga salamat sa inyong pagpakigbahin. Kagabay pagid nga inyo inasuportaran, aton inasuportaran, buylugan, ampuan nga mamaterialize ang ina nga mga hilikoton nato na ina. We are so busy for this summer and hopefully this coming June down to December naman mangin busy year pagid kita sa pag-alaga sa Ginoo. Amen. We should not allow these four things to ruin our purpose, to ruin aton karon nga place in God's vineyard, to ruin sa aton karon nga growing in grace and the knowledge of Jesus Christ. Hindi tagid pagtugutan nga ning apat ni kabagay mag-upang sang aton pagtubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagahingabot ang yawa. Siling sa book of Philippians, redeeming the time because the days are evil. Redeem your time. Mientras tanto nga buhi ka pa. Mientras tanto nga may kusog ka pa. Mientras tanto nga may kapasidad ka pa. Be available sa sining mga hilikoton. That this church, that this mission, that the ministry of this church may grow in grace. Hindi ni kaya na sa mga pastor kag mga lagad sang Dios. Pero kung kita mag-isa sa sining hilikoton, tanan kita magapamuad sa pag-alagad sa Ginoo. Pero amo ni isa ka pagpaandam, hindi mo ni mahimo kung wala ka pagid ka ang tanan kay Kristo. Ano nga ni hambas sang John 1:12? Receive Him as your Lord and Savior para mangin isa ka kagalamiton sang Ginoo. Mangin isa ka vessel unto His honor.